Assuming na you don't have any GetResponse account yet, we will start from scratch. Nga pala, if question mo, bakit GetResponse? Dahil mas madali para sa akin na hindi techy ang paggamit ng tool na to, and for beginners, ideal siya. Kasi again, user-friendly, madaling matutunan, very affordable, unlike all other email host na nakita ko, at higit sa lahat, mabilis ang response ng support nila if you will chat with them. So ngayon, ang pinakauna natin gawin kung wala ka pang account sa GetResponse is mag-create ng account first before we get started. So, sa pag-create ng account, i-click mo na yung button na makikita mo below sa baba ng video na to para ma-redirect ka sa GetResponse website account creation. Since pinapanood mo tong video na to, you will have 30 days free access sa GetResponse. So, click the button below para mag-create tayo ng GetResponse. After mong i-click yung button na pinakita ko sa'yo kanina or yung link, dito ka mapupunta sa website ng GetResponse. Sabi ko kanina na you will get your 30 days na free trial period para ma-familiarize ka sa GetResponse. So, yung pinakauna mong gawin, since we're going to create an account, eto, nakikita mo to, itong box na to. So, all you need to do, kasi, ito kasi yung pinaka-common na mistake na ginagawa ng mga mag-create ng GetResponse. Ito sa GetResponse, yung ina-ask niya dito, yung email address mo, yung active na email address, kasi yun yung gagamitin mo din na pang login sa account mo, yung email address mo. Kaya make sure na yung ilalagay mo dito na email is yung active na email address mo. So, yung advice ko, kung gusto mo, kasi ito yung pinapagawa ko sa mga members ko, members ng team namin, gumawa ka ng separate na email for your business. Kasi babaha talaga yan ng email or babaha ng inquiries. So, mag-create ka ng separate account. I advise na Gmail kasi maselan si GetResponse, especially kung Yahoo, hindi niya masyadong tinatanggap. Hindi ko alam bakit. Basta, just to make sure, yung i-create mo na account, another email for your business, mag-create ka ng Gmail. Ako, nag-create ako ng isang Gmail. Yan. gmail.com. So, itong password, yung gusto mong password. Okay? So, make sure na i-remember mo yung password na nilagay mo dito para hindi ka magka-conflict. So, you can put any password you have. Since may ano naman siya, instruction, use at least 6 characters, mix letters and numbers, mix lower and uppercase, special characters. So, after mo mag-create ng password mo, click sign up. When you click on sign up, yun, makapag-create ka na ng account mo. So, after mo mag-fill up ng form, dito, okay, i-ask ka pa niya na i-validate yung account mo. So, napaka-importante na i-open mo yung email na ni-register mo kanina. Kasi ako, naka-open na yung email ko yan. Diba? May na-receive ka akong email agad na GetResponse. So, all you need to do is i-click mo lang yung email na yan. Kasi, again, kailangan mong i-activate yung GetResponse account mo para magamit mo siya. So, yan. Kita mo naman na kay GetResponse galing kasi may pangalan GetResponse. Yan siya. All you need to do is to click this. Activate your account. So, ito, pwede mo na itong i-close. Kanina. So, ito na lang yung antayin natin mag-load. Nag-loading pa siya. Minsan kasi, yung ito na experience ko before, nung kinrik ko yung isang account ko for my main business, online business, inask ako ng SMS code, yung parang security something, parang may double verification siya. So, tingnan natin kung i-ask tayo ni GetResponse dito sa bagong process nila. Let's see. Basta again, i-check mo yung email mo kung wala sa inbox, i-check mo sa spam, sa junk folder, sa promotion, baka nandun lang. Basta may pangalan na GetResponse yan. Nakita niyo naman dito sa email ko, GetResponse. Yun. Kailangan mo lang gawin dito is fill upan. Fill upan mo yung form na to. Okay? Napaka-importante to. So, yan.
kung may list ka, kung gusto mong lumipat ng GetResponse, ito pala, kung may previous list ka from previous na email host provider, pwede mo i-click to. Okay, pwede mo i-click to. But if you don't have any list naman, kung beginner ka pa talaga, okay lang. I-click mo lang update details. Kikita mo, SMS verification. So, parang i-ask ka na i-verify yung account mo using yun. Sabi ko na nga ba. So, i-click mo lang yan. Send code. Tapos, check ko yung phone ko ngayon. Naka-receive ako ng code. Ayan, naka-receive na ako ng code from GetResponse. Click mo lang yung verify. Verify the code. Let's wait for it to load. So, malalaman mo na activated na yung account mo kasi may nakalagay na account activated. Yun! So, congratulations! You now have your account na active sa GetResponse. Again, yun na yung kailangan mo gawin. And by the way, ito pala, note, you're only allowed to use isang number per account. So, if may previous account ka sa GetResponse na naglagay ka din ng number doon na parehas sa nilagay mo dito, mag-e-error siya. You're only allowed gumamit ng isang number na hindi parehas, okay, sa ibang account mo using GetResponse. So, yan siya. So, may totals, yan, tests. So, ganyan yung pag-create ng account. And ito, yung next na gagawin natin before tayo mag-create ng landing pages. Kailangan natin muna mag-create ng tinatawag na campaign. Yung campaign, yung mag-identify ng kind of offer mo, especially if may iba't iba kang klaseng offer sa marketing. Kung member ka ng network marketing, di ba minsan may mga offer tayo na pang-paslim, yung mga juice, mga ganun mga bagay. So, pwede mo i-separate per campaign. Pwede kang gumawa ng separate na landing pages for every product that you have. Or pwede mong i-combine, i-bundle. Basta, as long as parehas sila ng benefit. As long as parehas sila ng goal, yung product na yon. So, paano mag-create ng campaign mo? So, click mo lang to, ang drop down, click create campaign. Again, ito yung free trial ng GetResponse. So, pwede mo i-check yung pricing ng GetResponse. Pwede kang mag-chat sa support or pwede mong i-search online. So, sa pag-create ng campaign, allowed ka lang ng small letters. So, example, online marketing tutorial. So, ino-offer ko mga training products for online marketing. So, yan siya. So, yung next na kailangan mong gawin, ito, ituturo ko sa'yo, bonus na lang. Click mo yung edit campaign settings. So, yung gagawin natin dyan is single opt-in tayo. Meaning, yung gagawin natin dito, yung settings, na pag mag-subscribe si customer mo, si prospect mo, hindi niya kailangan i-confirm yung email. Though, required siya, but para mas mabilis. Mas mabilis yung pag-receive nila ng email, na ma-receive nila agad yung email mo, hindi na kailangan i-confirm. Punta ka lang dito sa permission, tapos i-uncheck mo lang lahat yan. Yun, check mo lang. Automatic siya mag-save. Yun, so congrats, na-create ka na ng campaign mo. So again, you can create as many campaign as you want, depende sa kind of offer mo.